Okay. Ano lang, take two. Balikan natin ng papio lang po yung ating pong simulain, no? So here we are, dito tayo ngayon sa ating pong bahagi ng pag-aaral natin patungkol sa legal mandate ng massage therapy at tulad na nabanggit natin, napag-usapan na natin na ang ating batas at nabasihan po ng ating pong industriya ng pagmamasahe ay ang Presidential Decree 856, Chapter 13 at ang kanyang pamagat ay massage and sauna bath establishments. Now, we have discussed earlier na ang kanyang focus dito sa presidential decree na ito ay more on the structural setup, no, more on the kung uh, ano po ang physical requirements para sa pagtatayo ng clinic, no. So yun po yung kanyang pinakatuon. However, that was yung even the implementing rules and regulations na kung saan ay naging basihan ng DOH during that time. Pero nung pumasok po ang taong 2010 at ang humawak po ng patungkol sa pagmamasahe ay naipasa po sa isang bureau ng DOH. Ang pangalan po niya ay Health Human Resource Development Bureau, no? But prior to that, ang pagkakaalam ko ay under po siya sa sanitary bureau or things like that, no, parang ganun po yung humahawak nung araw. But when it was given or forwarded to the Health Human Resource Development Bureau, yun po ang naging proyekto po nila, naging target po nila, naging layunin po nila, magkaroon po ng amendment ng AO 2000, oh, no, ng Implementing Rules and Regulations ng PD 856 at ito na ngayon, no, ito na yung batayan po ng ating pong ginagawang examination, no. And kanina nabasa po natin ang kanyang rationale. Gusto ko lang basahin ng kaunti. Traditional medicines, ito po ay pinag-usapan na kung ang layunin po o yung sinimulain po ng pagmamasahe ay more on the healing side, no? That was strongly emphasized here. And then ito po yung oldest method of healing na dates years, centuries ago, no? So looking back doon sa ating discussion doon sa evolution of massage na taon 3,000 nakalilipas ay ito po ay pinalaganap po ng mga countries like China sa kanyang traditional Chinese medicine, India with their Ayurvedic medicine and so on and so forth, no? So ayan po. Kaya sa kasalukuyan, ang sabi po dito, para daw po sabi po ng DOH na ma-implement ng maayos, no, ma-implement ng maayos ang PD na ito, nagkaroon po ang DOH ng ah, kaparaanan, no, na ma-amend po yung implementing rules, kaya ang kanyang pamagat ay revised implementing rules and regulations. Now, under AO 2010-0034 na ginawa po ng ating pong dati pong Health Human Resource Development Bureau, ang kanilang emphasis ngayon ay patungkol sa parang nilagyan na po nila ng detalye, no, yung pagti-training, detalye ng mga requirements ng mga nag-i-exam, detalye kung paano maaari matanggalan na exam sa massage therapist at maging sa tinatawag na continuing education. So medyo lumawak ng kaunti yung scope at kapansin-pansin ang kanyang tuon ay more on the people working under the industry. Yun po yung kanyang focus, no? So hindi niya po pinakialaman yung kung ilang bang candlelight mayroon sa isang massage room. Hindi niya na po pinakialaman kung anong klaseng ventilation, anong klaseng wall, anong klaseng sanitary procedures ang kinakailangan. So more on the more on the manpower. Okay? Ayan. Ngayon, ang sumunod po dito makikita natin ngayon ay, okay, skip na po natin po yan. Yung objectives, no? Marami po siya nakalagay na objective. Pero dito po, pansinin po natin, number one, upgrade the quality of health services being accorded to the public, no? So, referring to the therapist doing the massage. Delineate the scope of functions of massage therapists and offices responsible in the management of the practice, no? So, yung iba't ibang komite, halimbawa, yung Committee of Examiners for Massage Therapist ay meron pong sarili pong specific po siya na mga
clearly delineated na mga functions at maging yung DOH Regional Office, meron din pong siyang sariling function at yung tinatawag din nating Committee Continuing Education Council, meron din siyang sariling function. So, mga iba't ibang komite, meron po siyang gawain na kung saan ay iisa yung kanyang layunin upang ito ay tumulong na magkaroon, makapagbibigay ng quality na serbisyo sa mga ating kababayan. Okay? Recognize specific office functions responsible relative to the management of facilities. Ito na po yung nasabi natin na iba't ibang komite. Instill the essence of compassionate service to the public or clients. No? So, yan po, no? Yun po yung parang this is the human side, no? Na kung saan ay ini-emphasize yung kahalagahan po ng pagkakaroon po ng compassionate service, no? Ibig sabihin po no, mayroong angkop na malasakit doon sa kliyente, no? Okay, so ang kanyang katawagan na ande po sa AO na ito ay ang mga sumusunod. Okay, accreditation. Ano po yung accreditation? It is an act of recognition or a method of determining that eligible organization, institution, that complies with approved standards. Okay? So accreditation, ito po yung isa sa function po ng Committee of Examiners for Massage Therapists or CEMT at sila po yung nag-accredit ng mga training institutions. Okay. Ang sumunod po yung salitang assessor. He or she is an expert in the industry of massage appointed by the Committee of Examiners for Massage Therapy. That's the meaning of CEMT, to conduct practical assessment of the candidates undergoing oral practical exams. Ito po yung mga assessors natin. Ito po yung inyong mga evaluators. Okay? Ayan. I like this, no? Sumunod po ay Certificate of Registration, refers to a written commendation. Ano po yan? Issued by DOH authorizing a person to practice massage therapy as a profession. Okay? In other words, ito po yung tinatawag natin na license, no? Certificate of Registration, no? So, yan po ang COR, Certificate of Registration. Now, the next one is committee. Committee in this AO refers to the DOH Committee of Examiners for Massage Therapy or the CEMT. Tandaan niyo po yung word na yan, yung acronym na yan. Paulit-ulit ninyo ma-encounter dito sa AO na ito. Okay? Ayan. Another committee that we have to take note of is the CMTE, Committee Continuing Massage Therapy Education. No? Ito po yung CMTE, refers to the acquisition of knowledge, skills, moral and ethical values after the initial registration. Actually, ang gawain po ng Continuing Education Committee na ito ay sila din po yung nag-approve ng mga units para sa yung tinatawag natin na 30 credit units because after 3 years being an LMT, you are obliged to renew your license. And if and when hindi mo na-renew agad, then DOH will give you 2 grace period, no? To renew your license. However, the moment it reaches the 5th year na wala kayong ginawa, hindi nyo na-renew, what happens to your license is it will become invalid, no? Maging invalid na po yan. And that would mean wala na, hindi ka na makapag-renew. And yeah, the others, like some of you here, ay kailangan na mag-training uli para lang magkaroon po ng lisensya. Okay? Yeah, the health certificate refers to a written commendation issued by the city or municipal health officer to persons offering massage services. Okay. Bahagi po later on, may mga, although iba-iba kasi ang local government no, when it comes to implementing this provision regarding sa health certificate. May mga cities and municipalities na katulad ng Quezon City, medyo masusi yung kanilang renewal no ng health certificate o ng health card ng kanilang mga nasasakupan, no? Kasi
like Quezon City, siguro due to the prevalence of sexually transmitted diseases, naghihigpit sila, no? Kaya ang malungkot lang mga kasama, mga kaibigan at mahal kong mga massage therapist, diyan po sa Quezon City, hindi na po nila sinisegregate kung ikaw ay CSW. Ano bang ibig sabihin ng CSW? Commercial sex worker. Ayan po, no? CSW, pinaganda nila yung mga yan. No? Yung dating tinatawag natin na mga hostess, ngayon CSW na. Ang malungkot po, pag tayo nag-renew ng lisensya, nilalamp tayo doon sa mga CSW. Ayan, no? Kaya maalala ko nung araw, pagka nagre-renew ako at pumupunta ako, mayroon silang requirement na training. Magkailan mo, may 1 day or maybe half day naman, half day training. At alam mo, pag-usapan about sexually transmitted diseases. Yung mga ganon, no? Paano gumamit ng condom, paano nakakatawa nga. Kaya simula noon, din ako nagre-renew ng lisensya dyan sa Quezon City. Ewan ko lang kung ginagawa pa rin nila yon ngayon, no? Pagka nagkailan ko mag-renew, saan ako tumatakbo? Tumatakbo ako ng Manila. Kasi doon medyo mas maganda yung walang ganong klaseng treatment na sa atin na mga nagmamasahe, na nilalamp tayo sa mga commercial sex workers. So, lo and behold, since the time on for almost many years lang, hindi lang po almost a decade kasi 25 years tayo sa Manila. Ganun po, doon po ako nagre-renew ng aking license. So what I'm saying here is you really have to renew your license and it all, ano lang po, judgment call nyo na lang po ninyo yan kung saan kayo magre-renew, pero depende po yan kung paano pong appreciation na inyo pong spam owners regarding dito sa ganitong patakaran po ng Quezon City, no? So iba-iba po sila. May mga areas po mahigpit, may mga areas naman po hindi masyadong mahigpit. May mga lugar din po naranasan ko nung araw diyan sa summer sa Manila din, sa Metro Manila. Hindi ko na babanggitin po yung city. Alam mo, kapag kumuha ka ng ng health certificate, no? Hindi health card, magkaiba po yung health card. Yung health card para yung sa mga ano yon, no? Sa mga commercial sex workers. Yung health certificate kailangan yan para sa renewal ng inyo pong lisensya. Maniwala kahit sa hindi, mga kaibigan, mga mahal kong mga mag-aaral, ang kanilang paraan ng pagbigay ng lisensya, ng health certificate, alam mo, kakaiba yung style eh, no? Pagpasok mo doon sa tatanungin mo, "Ma'am, naparito po ako para kumuha po ako ng aking health certificate." Gano'n, no? Siyempre sasabihin mo 'yon, sasabihin lang sa'yo, pumunta ka do'n sa ano na 'yan, sa lugar, do'n sa dulo na 'yon, sa may isang cubicle din, kausapin mo yung doktor do'n. Eto ngayon ang masaya mga kaibigan, mga mahal kong mga mag-aaral. Kasi ang doktor po, ibang style po niya, tititigan ka niya mula ulo hanggang paa, gano'n 'yon, titingin siya gano'n. Pagkatapos no'n pipirma na lang. Pero may bayad po 'yon. 'Di ba ang galing? Oo. Ewan ko lang kung pero nabalitaan ko after ilang years din 'yun, matagal din 'yun na gano'n yung sistema nung lugar na 'yon, 'no. Wag ko nang banggitin kung ano yung city, but it's a city, yung gano'n. Titigan ka lang, gano'n ka lang, i-scan ka lang, ayan. Parang parang may magnetic eye yung doktor. Pak, pak, ta, 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 okey healthy ka, o sige 'yan. Oh. Bayad ka lang, no? Ang bayad pa yata nung araw is 100, bayad ka 100. O yan, di ba ang ganda, ang ganda. Okay? I hope it's not happening nowadays, no? Siguro natigil na 'yon kasi hindi talaga tama. Dapat may procedure yung pag-check up, no? Hindi lang i-scan mo lang siya. Actually, visual scanning yung ginawa niya, no? Parang parang sa oral exam ninyo, di ba? Visual scanning, ini-scan ka lang, gano'n. Okay na. Yan, pasado ka na. So, magkakaroon ka na yung lisensya. Anyway, so, dami kong mga naikwento. Here we are. Licensed massage therapist o LMT refers to a trained person who passed the licensure examination for massage therapist and a holder of a valid COR. When does your COR become invalid? If and when you don't renew your license after 3 years. Okay? Kaya nga in-emphasize yung valid. Ibig sabihin po noon, talagang nasa period of validity, no, na 3 years yung inyo pong lisensya. Okay?
The next one is massage therapy refers to a system of manual assessment, evaluation, and application techniques used in a scientific manner. Yan. Okay? So, na-remember niyo yung discussion natin ng lingam massage? Kung ito ba ay scientific o hindi scientific? Ayan. Pero sa mata po ng ating pong kagawaran ng pangkalusugan, it may be defined as scientific pero is not acceptable, morally acceptable sa kanila, no, sa ating kagawaran ng pangkalusugan. Kaya pagka sumusulpot po yan somewhere within Metro Manila for a time, eh talagang ano yan, hinahabol po ng DOH at pinapasara po ang nag-o-offer ng ganong klaseng serbisyo. Okay? Include Included in the technique is the external application of water and sorry, water, hot and cold water. Ang gulo, no? Stretching, passive and active joint movements within the normal ROM or the range of motion. Pero itong term na to is more on the physical therapist na term, no, na ginagamit. Okay? These are means of promoting pain relief, injury rehabilitation, or health improvement in a safe, take note, non-sexual environment. Wow. No? Wow. Okay. Ayan. Okay. So, yun po yung panimula. Let's move on to the next part ng ating pong AO 2010-034. And for a while, balik ulit tayo. Community meter. Yeah, kung mga tanong po kayo, paki-reserve nyo lang po, ano? And then I would be very willing to give my share what I know about your question. Okay. Okay. Part 2. Our time check is, wow, congratulations. It's almost 1 o'clock. Anyway, sige lang, pasadalan natin ng konti na bagya. Ayan, ito po yung kopya po ng inyo pong Certificate of Registration. Pinost ko na po yan. Ayan, no? Yan po yung COR. Yan po ang inyong matatanggap kapag kayo po ay pumasa sa exam. At tandaan nyo po ha, minsan po ang iba kasi akala nila pag pumasa na sa exam, na-publish na yung pangalan nila, okay na, may lisensya na po. Kaibigan, kapatid, wag kayo magkamaling mag-isip kasi meron minsan nagkakataon po na parang paalis pa-abroad. Yung ganon, kapapasa lang, no? Hindi na po inintay yung oath-taking. Mayroon kasi importante mag-oath-taking kayo na mag-oath kayo. Pag walang proof na kayo nag-oath, hindi kayo mabibigyan ng ganito, no? Ng lisensya coming from DOH. Tandaan niyo po 'yan, no? So this is the certificate of registration. Yan po yung unang-unang document na magpapatunay na kayo po ay licensed massage therapist, no? Kaya ayan po. Ang pirma po dito is si Dr. Ona, no? Yung dating ano po Secretary of Health, no? Ang ganda po nung araw kasi talagang Secretary of Health yung pumipirma. Pero ewan ko lang sa ngayon, parang nabalitaan ko, ang chairman na ng komite, si Dr. Tan, siya daw yung pumipirma, no? Pero nung araw, napakaganda kasi dito po ang pumipirma po mismo yung Secretary of Health. Kaya bonggang-bongga yung lisensya nyo po, no? I hope binalik nila, no? Kasi iba talaga pagka health secretary pong pumipirma ng inyo pong lisensya. Okay? So, ayan. And let's check ano pong susunod na slide. Ayan, no? So, I think we don't have much time anymore. Ano lang yung ginawa kong teaser
pinakita ko lang sa inyo, yan po kapatid, yung inyo pong lisensya, yun po yung pagpipray ninyo. At tandaan niyo po, meron po kayong, ito po yung inyo pong license number. Ayan, yan po yung i-memorize niyo po yan, license number, para kung nagka-problema po, madali niyo masabi, no? Pagka kailangan yung magkaroon ng proof na kayo ay LMT, then you better know your license number. Okay, may dry seal pa yan. Yan, ang ganda, no? Kakapakapain mo yan. Ito po yung inyo pong lisensya. Okay, so I think that we will end there. Kung mayroon kayong tanong, clarification, please feel free to raise your questions. Pwede din kayo mag-PM, mag-PM, sorry, mag-chat. Babasahin ko sa chat room ang inyo pong mga tanong. Ano po yung mahina, Rodmark? Nag-message ka, mahina po. Mahina po yung sound? Okay. Okay na okay, sir. Magandang tanghali po. Sorry, I'm late. That's Glenn. Gusto ko po yan. Sana warm water ang paligo. Hala. Yan po sabi ni Tina. Lagot ka kay Michael. Okay. Wala po exam tomorrow. Okay. Wala po kayong ano. I will not give you. Sorry. I'm not giving you your quiz tomorrow to give way para sa inyo pong kauna-unahang preliminary exam. I'll be giving you 50 items for your preliminary exam, yung prelims, this coming August 7, next Friday. Okay, so study time you po tomorrow. I will not bother you tomorrow. You are free tomorrow, but be prepared to take your exam this coming first exam this coming August 7. Tama ba? August 7 na ba? Next week? Hindi pa. Okay, medyo nalito na rin ako. Tama, August 7 na next week. And please don't forget to pay your tuition. To those among you na nag-installment, you have to pay your tuition. I will post your, para doon nyo na lang tingnan sa GC. Ang inyo pong babayaran sa inyong pong tuition. You have to make sure to pay your tuition before you take your exam come August 7. Ayan po. Ngayon, para sa mga nag-avail naman po ng ating pong special rate na sa tuition fee natin, no, don't worry, you don't have to worry about anything anymore. Okay? Sige po. What else? What you have to study since the beginning, ating discussion doon sa fundamental concepts of massage therapy at hanggang sa kasalukuyan. Yun po yung maging coverage po um, ng inyo pong preliminary exam. And to those among you, yung iba po napadala ko na po yung libro, but there are still some na unti-unti kong pinapadala. In fact, today I'll be sending some copies already as I promised. The others to follow pa rin, no? First come, first serve po tayo. And even when lang kung gusto niyo pong basahin po, pwede niyo namang tingnan sa ating pong website. It's www.ausaonlineschool.com. And then doon nyo po titingnan sa courses, sa ilalim po ng courses, yung tab na yon, i-click nyo po, lalabas po doon, marami pong links at makikita nyo po yung digital copy po ng ating pong DOH manual. No? So makikita nyo po doon, pwede nyo pong basahin po yon. No? I will not stop you from downloading and printing the material, no? Although sa akin much better pa rin yung mayroon kayong kopya ng libro kasi naka hardbound po yan at maging niyo po, pwede niyo gawing notebook yun yung pong libro na yan, no? Everything is there in the manual. Okay? Sige po. So kung mayroon po kayong karagdagang tanong, just PM me and hanggat maaari paulit-ulit kong sinasabi, wag niyo pong i-post yung inyo pong mga personal concerns sa GC kasi sa dami po ninyo, minsan hindi ko po nasusundan yung inyo pong mga convo. No? Sumisilip-silip lang ako sa GC. And by the way, pakiusap po, please limit your postings or hanggat maaari, huwag kayo mag-post ng anything sa group chat without my permission. Okay? At kung mayroon kayong ipopost, you make sure that it is
training related, no? So wag kayong basta-basta nagpo-post ng kung ano-ano diyan without my permission. At the same time, be mindful na ang kailangan po kasi marami kayo eh. Kung lahat kayo will have that kind of freedom, eh talagang ma-overwhelm niyo yung ating group chat. At ang purpose po ng group chat is for effective communication among us, so within the GC. Ayan, oh. At saka pangunahan ko na po kayo, yung minsan-minsan kasi yung iba sa inyo eh may kahiligan pong makialam po sa mga theme, binapalitan po nila, may mga rainbow, mayroong mga kung ano-ano. Again, you are not allowed to do anything sa group chat na yan, no? Magpapalit ng theme. Biglang nagugulat na lang ako, biglang umitim, no? Biglang naging maliwanag, biglang mayroong mga ibon, mayroong mga bulaklak. Yun, please don't do that, no? I-reserve lang po natin po 'yan. Uh, Please allow me keep it as is. Huwag niyong galawin po yung ating pong group chat. Okay? Gamitin niyo lang po 'yan for for educational purposes. Okay? So, ayun lang po. And how many are you in class today? 33. It's a good number. Okay. Later on, I will announce to you regarding yung ating pong attendance, no? Kasi I'll be monitoring your attendance as well. Sa maging part po ng inyo pong evaluation later on yan, no? Ano po yung purpose ng attendance or yung inyo pong, dali, bakit naging magulo yun? Yung, hindi ko na maintindihan yung aking suot. Anyway, kapag kung sakali lang, no, ito po yung purpose po na inyong attendance sa kayong class participation. Ganun naman 'di ba sa college o sa inyong high school na classes. Kapag very active kayo sa class, very visible kayo, you always participate, ganon. Kung sakali lang, no, when things get rough or tough for you sa inyong exam, medyo nahahata kayo ng inyo pong class attendance o class participation. Yan po ha, kahit saan pong school, ganun po yung ginagawa po nila, no? Para it's a leeway para maibigay sa inyo. If you participate fully sa klase po natin and in other activities that we have. Okay, so that will be all. Kung wala na pong tanong, and thank you so much for your time. Again, I will give you free time tomorrow for you to review and study for the next Friday na magkakaroon kayo ng inyong preliminary exam. The passing rate, by the way, sa inyong preliminary exam is 75%. 75% of 50 items na aking ibibigay. Okay, now, what happens if you don't pass? Okay, ang aking pakiusap lang, hindi naman mahirap yung ating exam. Kung kayo ay regularly attends my class, and also you take your notes, nagno-notes kayo, and of course you do review and study and review. Okay? What happens if you don't pass? If you don't pass, I'm sorry to say, that will be a big problem on your part. No, kailangan kasi lahat ng exams niyo papasa. Pero kung hindi kayo pumasa, the best option for you is to have a retake. Unfortunately, hindi po madaling mag-set up po kasi ng online test, no? Kasi maraming tweaking po yung ginagawa. So what I do, I really have to charge you for the management fee, no? Meron po tayong 300 fee for your retake. Kaya aral po kayo na maigi, no? Please avoid taking penalties from me or paying your penalties because you failed the exam. Aral po, magbasa po, seryosohin niyo po yung inyo pong pag-aaral. Alam niyo po, ako siniseryoso ko yung pagtuturo sa inyo. I do not know if you notice that, no? Kaya ganoon din po kayo, seryosohin niyo po yung pag-aaral ninyo kasi po whatever learnings you have from me based on my many years of experience sa industry ng massage, again sa DOH na mga pagsasanay katulad ng ganito, kailangan po magkaroon kayo ng kahandaan. And also, what I would like you to do is you would not only be equipped, you would not only be knowledgeable on the things that you have to learn and to study, but hopefully, I'm trying to also imbibe values, no, sa atin po. Mahalaga po yung sa ating trabaho. Mayroon po tayong pagpapahalaga ng ating pong uh, yung values po natin bilang mga massage therapist. Okay. Sige po, so yun lang po ang aking panghuling salita. Maraming salamat and
God bless. See you Monday. Bye for now.